Kung mapapansin natin ang lineup ng Iran sa FIBA World Cup ay halos parehas rin lang sa ginamit nila dito sa Asian Games. At wala nga lang itong si Haddadi dahil nagretiro na ito. Base sa lineup ay nag-iisa lamang ang 7-2 ng Iran na naiwan at hindi rin ito kasing lakas ni Haddadi kaya naman hindi ito gaanong gagamitin ng Iran sa laro at mapapansin natin na parang ang Gilas ang magkakaroon ng advantage sa loob ng paint. Prediction natin ay kakayanin ng Gilas ang Iran at malalaman ninyo kung bakit sa pagpapatuloy ng ating video. Pero tandaan lang natin na prediction ito at pwede pa rin na iba ang maging resulta ng laro. Pasok na nga ang Gilas sa quarterfinals at makakalaban naman nila ngayon ang team ng Iran. Gumawa tayo ng konting research sa lineup ng Iran at nakita natin na merong isang player ang Iran na consistent sa kanyang opensa at ito ay ang kanilang number 7 na si Rizaifer Navid. At lumalabas rin na siya ang top scorer ng kanilang team dito sa Asian Games. Isa nga siya sa kailangan na bantayan ng Gilas dahil sa kanyang consistency sa opensa nang sa ganon ay mabawasan ang firepower ng Iran. Magiging halos parehasan pa rin ang laban na ito kahit na may konting lamang ang Gilas sa kanilang lineup dahil magkakatalo na naman sa kung sino ang magkakaroon ng magandang opensa o yung team na mas naipapasok ang kanilang tira. Natuto naman ang Gilas laban sa team ng Jordan kaya naman mas hihigpitan pa nila ang kanilang depensa at mas pagagandahin pa nila ang kanilang opensa. Masasabi natin na mukhang hindi na nga uulitin ng Gilas ang kanilang pagkakamali laban sa team ng Jordan at ito ay ang pagkakaroon ng hindi magandang shooting percentage. Ngayon kahit na hindi maganda ang shooting percentage ng Gilas, kung magawa naman nilang magkaroon ng sobrang higpit na depensa laban sa kanilang kalaban ay mahihirapan rin ang kanilang kalaban na maka-score. Ito ang isang pangontra sa hindi magandang shooting ang pagkakaroon ng mahigpit na depensa nang sa ganoon ay hindi nga rin maka-score ang kanilang kalaban. Mahirap kapag hindi na nga maganda ang shooting ng Gilas tapos ay magiging tamad pa ang mga ito sa depensa at ganito nga ang nangyari sa laro nila laban sa Jordan. Hindi maganda ang kanilang shooting tapos nalulusutan pa ng Jordan ang kanilang depensa. Nakakasigurado naman tayo na alam ng Gilas kung anong klaseng adjustment ang kanilang gagawin kapag nalagay ulit sila sa sitwasyon na kagaya ng sa laro nila laban sa team ng Jordan. Mas maganda nga rin at ang team ng Iran ang kanilang makakalaban sa quarterfinals dahil sa mas magaan nga ito kumpara sa China, Jordan at Japan. Sa palagay natin dahil halos wala na nga ang mga dating players nila na nagpapahirap noon sa Gilas team at bumaba rin ang performance ng Iran dito sa Asia. Kaya medyo maganda-ganda ang tsansa ng Gilas na manalo laban sa team ng Iran. Nakikita natin na magiging epektibo ulit ang opensa ni Junmar Fajardo sa loob ng paint dahil na rin sa kakayanin niya ang mga bigs ng Iran kasama ulit itong si Ange Kouame. Ang isa pang disadvantage nga ng Iran ay wala nga silang ginamit na naturalized player dito sa Asian Games kaya gumawa ulit tayo ng research at nakumpirma natin na ang coach nga ng Iran na si Hakan Demir ay tutol sa pagkakaroon ng mga naturalized player ng isang team pero wala siyang magagawa dahil ang komite ang magdidesisyon nito. Noong FIBA World Cup nga ay hindi niya gusto ang pagkakaroon ng mga ibang teams ng naturalized player at habang sila ang Iran ay hindi nga gumamit ng naturalized player. Kaya nadidihado sila at maging dito sa Asian Games ay wala nga rin silang naturalized player. Ito ang isa sa disadvantage ngayon ng Iran, ang hindi nila paggamit ng naturalized player tapos ay wala pa silang Haddadi ngayon. Kaya naman may lamang ng konti ang Gilas laban sa team ng Iran. Mamayang alas 12 ang laro ng Gilas laban sa team ng Iran para naman sa mga viewers natin na nagtatanong. Ang Jordan naman ay makakalaban ang team ng Kingdom of Saudi Arabia at inaasahan na natin na ang Jordan ang mananalo dito at uusad sa semifinals. Japan naman laban sa Chinese Taipei ang isa pang laro sa quarterfinals at Japan ang nakikita natin na mananalo sa game na ito at makakapasok rin sa semifinals. Ang China naman ay makakalaban ang South Korea at nakikita natin na mukhang magiging dikit pa rin ang larong ito. Mas mataas ang intensity ng laro ngayon dito sa quarterfinals lalong-lalo na para sa Gilas team dahil na rin sa matagal na hindi nakakakuha ng medalya ang Gilas dito sa Asian Games at 1998 pa ang huling bronze medal na nakuha natin sa larangan ng basketball para sa mga lalaki at si Coach Tim Kun rin ang coach noon. Ngayon na si Coach Tim Kun ulit ang coach ng Gilas ay posible at mataas yung tsansa na makakuha nga ulit ang Gilas ng medalya dito sa Asian Games. Mas magiging mahigpit pa ang laro ngayong quarterfinals para sa Gilas dahil kapag nakalusot sila dito laban sa team ng Iran ay may kasiguraduhan na makakakuha nga sila ng medalya dito sa Asian Games. Kailangan na kontrolin ngayon ng Gilas ang pressure at excitement nila dahil na rin sa halos abot kamay na nila ang medalya dito sa Asian Games at alam rin nila na walang Haddadi at naturalized players ng Iran.
Kaya naman medyo may advantage sila, pero wag sanang bumaba ang intensity ng laro nila at yung kagustuhan nilang manalo ay mataas pa rin. At isipin pa rin nila na malakas na team ang Iran nang sa ganon ay mataas nga yung level ng pag-iingat nila sa laro at lahat ng precaution ay gagawin nila kapag nakalaban nila ang team ng Iran. Umaayon para sa Gilas ang hindi nga pagkakaroon ng Iran ng naturalized player at kailangan na gamitin ng Gilas ang advantage nilang ito. Kaya nga nasabi natin na angat talaga ang Gilas laban sa team ng Iran ay nakikita natin na mahihirapan silang pigilan itong si Justin Brownlee at maging itong si Ange Kouame. Idagdag pa natin si Junmar Fajardo na kapag ibinigay talaga niya ang kanyang 100% ay napakahirap na niyang mapigilan sa laro. Walang nakalaban na malakas na team ang Iran sa first round kaya nakapasok kaagad ang mga ito sa quarterfinals. Pero ngayong Gilas na ang kanilang makakalaban ay asahan na natin na maninibago rin sila at sana mangyari yung nakikita natin o prediction natin na kayang-kaya ng Gilas na tambakan ang Iran dahil sa kawalan nila ng naturalized player. Habang ang Gilas naman ay dalawa ang kanilang naturalized player na sinamahan pa ng mga malalakas na players kagaya na lamang ni Junmar Fajardo, Seiji Perez, Japet Aguilar Escati at iba pa. Para sa akin at sa nakikita ko base sa research na ginawa natin sa team ng Iran ay nakakalamang ang Gilas at magagawa nilang manalo laban sa team ng Iran at ang Gilas nga ang makakapasok sa semifinals. Hindi pa rin nawawala yung posibilidad na pwedeng ang Iran ang manalo pero mas mataas lang talaga ang chance ng Gilas na manalo sa game na ito, lalong-lalo na kung iiwan nila kaagad ang Iran sa score kagaya ng ginawa nila laban sa team ng Qatar. May kakayahan na gawin ito ng Gilas ang iwan kaagad sa score ang team ng Iran dahil nakikita natin na mahihirapan ng Iran na mapigilan itong si Justin Brownlee at sana nga ay i-take advantage kaagad ng Gilas ang kawalan ng Iran ng naturalized players nang sa ganon ay masigurado nila ang panalo.